Hi guys! Welcome back sa inyong lahat. Sa video na to, share ko sa inyo kung ano yung aking thoughts o kaya pananaw, kaisipan at journey ko sa paggigitara. At magbibigay na rin ako ng konting tips para sa mga gustong matutong maggitara. Natuto ako maggitara about more than 15 years. At sa timeline na yon, marami akong natutunan. Sa video na to, i-reveal ko ang lahat ng yun. By the way, hindi ako professional at hindi ako nag-aral sa music school. At natuto lang ako sa sarili kong paraan. Lahat ng babanggitin ko ay base lang sa aking experience. Gagawin ko siyang simple, hindi siya masyadong technical pero practical. I hope na marami kayong matutunan dito. Para mas madali niyong matandaan, gagawin kong acronyms yung mga chords ng guitar. So let's start with the G chord. G as in guitar. Kailangan mo ng reliable na guitar. Kahit hindi mahal, kahit hindi high-end brand, basta komportable ka. Huwag kayong maniwala dun sa sabi-sabi na wala naman sa gitara yan, nasa natugtog yan. Tandaan mo na your guitar is your multiplier of your skills. Kailangan mo na magandang gitara. Hindi sa itsura ng gitara, pero sa functionality ka dapat magbase. Yung maganda yung playability, yung mababa yung action, at fit sa kamay mo yung neck. For sure, mas mabilis ka mag-i-improve kapag meron kang ganitong guitar. Dapat maganda rin tumunog yung guitar mo. May psychological effect kasi yon. Mas gaganahan ka mag-play kung plakadong tumunog yung guitar mo, di ba? Kaya dapat pumili ka na magandang gitara. Ito na yung best investment mo as a guitarist, and you won't regret it. Next is B chord, as in basic foundation or knowledge. Yung pag-aaral ng guitar ay parang academics lang. Hindi ka makakatungtong ng college kung hindi ka nag-high school. Hindi ka makakapag-solve ng calculus kung hindi mo alam yung algebra. At hindi ka mapapansin ng crush mo kung hindi ka mag-first move. So you must learn the basics. Simple lang. Kung beginner ka, gawin mong solid yung foundation mo. Hindi yung isang buwan ka palang naggigitara, gusto mo na agad mag finger style. Don't skip the basic. May tamang oras sa lahat. Matuto kang bumaitang sa hagdanan para kung mahulog ka man, hindi gaano kataas. Hindi pwedeng gusto mo mag finger style pero hindi mo alam yung mga note na pinipindot mo. Mahirap yon. Aralin mo muna lang. Andyan naman si Google, andyan naman si YouTube. Masasagot lahat ang inyong katanungan. Hey Google, how to play fingerstyle guitar? Here's a summary from the website musicgrotto.com. How to play fingerstyle guitar. 1. Own the right fingerstyle guitar. So for example, gusto mo matuto ng fingerstyle. Kailangan mo matutunan yung mga basic like chords, strumming pattern, plucking, guitar tuning, notes or tablature, guitar scales, at kahit ano pa. Basta kusa nyo yung matututunan pag matagal na kayo nagigitara. Ang next natin ay C, as in consistency. Simple lang. Mag-set ka ng time sa pag-play ng guitar. Hindi man ganun katagal, pero gawin mo madalas. I mean, 1 hour to 2 hours a day, 3 to 4 times a week, okay na yun. Kung marami kang time at kaya mo mas matagal, hindi mas maganda. Practice lang hanggang sumakit yung kamay mo. More pain, more kalyo, more gain pala. So huwag kang titigil hanggang tumalino yung daliri mo. Yun yung tinatawag nating muscle memory. Sa sobrang daming beses na nating nag-play, darating yung time na magkukusa na yung kamay mo o kaya daliri mo. Yun bang kahit hindi mo masyadong paganahin yung utak mo, ay alam na ng kamay mo. Tingnan mo yung mga lead guitarists. Sobrang bilis ng mga kamay nila, di ba? Sa sobrang dami na nilang beses mag-practice yung mga guitar solo nila, kaya nilang i-play yon kahit hindi gaanong conscious yung brain nila. Na-experience nyo na ba yon? Comment kayo dito guys. Next natin ay D,
as in discipline. Siyempre, hindi ka naman magiging consistent sa isang bagay kung wala kang discipline. Simple lang. Kailangan mong magkaroon ng sistema sa pagpapractice ng gitara. Ang problema kasi sa atin, masyado tayong distracted sa mga bagay na kapaligid sa atin. Nandyan yung phone, nandyan yung laptop mo, nandyan yung jowa mo. Kaya minsan, nawawalan tayo ng time sa gitara natin. Hindi ko sinasabing huwag kayong gumamit ng phone, huwag kayong mag-laptop, o kalimutan kayo ng jowa nyo. Awayin pa ako niyan. Sa akin yan, you need to balance everything. Priority mo yung mga bagay na may essential. Yung madadala mo hanggang sa pagtanda. Isipin mo na lang, yung skills mo sa guitar ay pwede mong ituro sa magiging anak mo, apo mo. Yung ML, yung Roblox ba? Pwede rin. Alam nyo, merong nag-message sa akin na sana daw nag-aral na silang mag-guitar noon pa. Ngayon daw ay mabagal na daw ang kanilang reflexes at mahirap na daw silang matuto kasi matigas na yung daliri nila at limited na yung time nila kasi may mga pamilya na o nagwo-work. Kaya kung marami pa kayong time, don't take it for granted. Anong choice mo? Play now or regret later? Next is E as in ear training. Kung musician ka, ito yung pinakamahalagang skill na dapat mong matutunan. Para itong cheat code na kapag na-master mo na ay magiging madali na ang lahat. Self-learning skill ito na madidiscover mo through the process. Kung nagsisimula ka pa lang, learn how to tune your guitar sa pamamagitan ng iyong pandinig. Para ma-develop mo yung pandinig mo, lagi ka lang makinig ng music, masasanay din yan. Magigising ka na lang isang araw na marirealize mo na yun palang 6th string, 5th fret ay katunog ng 5th string, open fret. Na yun palang 6th string, open fret ay katunog ng 1st string, open fret pero sa mas taas na. Try mo rin kumapa ng mga chords habang nakikinig ka ng music. Gawin mo lang ito ng paulit-ulit hanggang sa maging sharp na yung pandinig mo. Promise, pag na-master mo na yung skills na to, ay napakasarap mag-gitara. So next natin is F as in finger skill. Obviously, your hands, especially your fingers, yung initiator mo para makapag-produce ng sound. So you need to maximize your potential of your fingers to play well. Wala sa haba o iksi ng daliri yan. Nasa positioning talaga yan. For example, you cannot play the chords kasi hindi abot ng daliri mo. Pwede ka naman mag-improvise ng iba mong pipindutin. Magkaiba man ng chords, pero magkatunog. Nasa pandinig lang yan. Kailangan mo lang talagang maging creative at maging resourceful. Kailangan mo ding i-improve yung speed ng daliri mo para kung may tinutugtog kang song na mabilis yung transition, ay makakasabay ka. Hanap ka na lang ng mga fingers exercise. Marami dyan sa internet. Then, you also need to improve the coordination of your right and left hand. Hindi pwedeng may trust issue yung bawat isa. Kailangan nila ng teamwork. At yung pinakamahalaga, you need to build up your brain-to-hand connection. Hindi na siguro kailangan ng anatomy lesson para maintindihan to. Of course, our brain controls every part of our body. Dapat mas accurate ka mag-isip. Hindi pwedeng may delay kasi maapektuhan talaga yung pag-play mo ng guitar. Kaya minsan, nawawalan tayo sa tempo o may nakakalimutan tayong chords o notes. Malaki talaga yung effect ng capability ng brain mo sa pagtugtog ng guitar. And lastly, A as in aim for your goals. Mas maganda kung mag-set kayo ng sarili nyong goal. Gumawa kayo ng listahan kung ano yung mga gusto nyong matutunan, mga kanta. Gumawa ka ng time frame para meron kang nilulook forward. Then, practicein mo yan araw-araw. Hindi mahalaga kung mabagal lang yung progress. Dahil slow progress, still a progress. Hindi mahalaga kung
marami kang natutunan. Ang mahalaga lang dito ay umunlad ka kahit papano. At hindi mo namamalayan, yung slow progress na yon ay dahan-dahan ng tumaas. Tumaas ng tumaas. Huwag mong iisipin na feeling mo tinatamad ka ng mag-guitar. Pero ang katotohanan is, hindi ka tinatamad. Kulang ka lang sa motivation. Kailangan mong gumawa ng paraan para umunlad ka. Humanap ka ng mga taong mag-i-inspire sa'yo. Special someone. Yung mga tropa mo. Yung mga sikat na guitarist na napapanood mo. At pag nakapili ka na ng gusto mong panoorin, yun na ang gawin mong motivation para tuloy-tuloy ang iyong pag-asenso sa gitara. Dahil hindi mo namamalayan, kahit hindi ka na tumingin sa mga chords, kayang-kaya mo nang gumawa ng sarili mong chords. Basta alam mo na kung ano yung tono ng mga kantang tinutugtog mo. At sana may natutunan kayo dito sa mga binigay kong tips at aking pananaw sa pagdigitara. At abangan nyo yung mga tutorials natin. Pwede kayong mag-request. So yun lamang guys, sana may natutunan kayo sa aking vlog o kaya sarili kong opinion sa video na to. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye bye!